Welcome to Lighthouse Center. Welcome to Lighthouse Home. Lighthouse Sundays. And welcome home. So, nakaka-excite po ang gagawin ng Panginoon today. Actually, may halo po itong seminar at the same time message at the same time Sunday service. No? So, paghahalo-haloin na natin. No? At makaka-benefit tayo. Actually, more on pag-uusapan natin about relationship. No? Kasi today is or this month is a love month. Tama ba? Excited po ba kayo? Oo. So, alam niyo po, aside sa ingay ng politics, lalo na't paparating ang 2025 election, sino po naiingayan sa politics? No? Sabi mo nga sa katabi mo, malapit na ata tayong mag-away. Hindi. Di ba? Kasi iba yung senador niya, iba yung senador mo, iba yung mayor niya, iba mayor mo, di ba? So, magulo, no? At saka, nangyayari naman talaga yan tuwing eleksyon. Pero isa din po sa mga maingay na issues na kinakailangan ng paglilinaw lately at solusyon ay ang love, sex, and marriage, no? So, malaking issue po yan, no? Na kinakaharap ng bansa. Di lang ng bansa, pero ng mundo, no? So, pag-usapan natin love. Okay, 2 days ago, we celebrated Valentine's o Araw ng Mga Puso. Tama po ba? Sino po dito, kanya-kanyang flex tayo ng flowers, di ba? Yung mga finex ba kayo mga flowers? Sana all, di ba? Ano ba yung mga flex natin? Kanya-kanyang flex ng alin? Ng mga gifts. No? Meron ba dito, binigyan ng iPhone? Aww. Binigyan ng susi, di ba? Ng gate, no? Gate lang pala kasi hindi makapasok, di ba? O, ano mga iba't ibang mga regalo? Chocolates, di ba? Choco money, walang masyadong budget. Okay? Ha? Chocnut? Bar nuts? No? Walang masyadong budget. Well, lahat naman yan, maganda yan. Di ba? Kanya-kanyang puso, kaya naman, kanya-kanyang flex ng mga partners. Di ba? Sa story, tas may tugtog, Marilag. Oh, sana all, di ba? Tas may mga, ikaw ang o kaya, yung kanta niya, yung palagi. Palagi. Sana all. Diba? Yung iba, akala nila ata nasa kami nung February 14. Nasa Tagaytay kami. Rev, di namin kayo tinawagan. Akala namin sa Tagaytay kayo. Hindi, kasi nung Feb 14, na-over-fatigue ako, kaya hindi kami nakalabas ng asawa ko. Kaya nag-post na lang ako na kunwari nakatagaytay kami, di ba? Siyempre, para naman, grabe yung Rev namin, nagtalagang setting an example, di ba? To follow. Pero na-post ko po yun, actually nanggaling kami doon, matagal na, no? 19, hindi po para. Po yun, nangyari yun, January, taba ako lang, kasi yung pinuntahan naming parang seminar, anything, ay 5 minutes or 5 to 10 minutes, nasa Tagaytay na po kami. So, ayun, siguro saka na lang tayo mag-celebrate love. Next year na lang, di ba? Ay pagkakataon pa naman. Everyday naman sa amin ay, parang nailab ako ulit, no? Pero ano nga ba talaga ang true love? Diba? Marami ang naguguluhan sa totoong meaning at context ng true love. Diba? Kasi ano ba ang love ba? Ay pagbibigay ng flowers? Ang love ba ay pagbibigay ng gifts or pag-flex ng partners? Okay, pangalawang issue ay sex. Sabihin nyo nga po, sex. Okay, kamakailan, hindi ko po alam kung aware kayo, pero naging maingay ang issue ng CSE o pagsusulong ng CSE or Comprehensive Sex Education, di ba? Na naglalayong bawasan ng bilang ng lumulobong teenage pregnancy ng bansa at mga sakit na pwedeng idulot ng wrong sex practices sa pamamagitan ng pagtuturo ng comprehensive sex education sa school. Diba? So yun yung issue, no? Na inalmahan ng karamihan. Maganda ang intention kasi nakalagay naman doon, ang goal naman, bawasan ang bilang ng teenage pregnancy. Napanood niyo po yung video kanina, no? Sa 20 daw na kabataan sa Pilipinas, 19 daw doon, 1 out of 20 ang nabubuntis sa edad na 19 years old. Diba? So napakabata po nun. Marami pang pangarap, marami pang pwedeng gawin. At nangyayari po yan, no? Siguro na-experience natin sa yung iba sa anak, okay? Yung iba naman sa kamag-anak, pinsan, or what, nangyayari po yan sa panahon natin ngayon.
So nagsusulong ngayon ang nakalimutan ko na sino yung sumulat, no? Pero yun nga po, no, magandang intention pero mabigat ang implementation. So galing kami sa puso lately at shinare sa amin yung nilalaman nung nung sinusulong na CSE. At napakabigat pala kasi it promotes sexualization, no? Ibig sabihin, sa school ngayon, ang mangyayari, tuturuan na sila ngayon mamimigay ng school ng condoms. Okay? Meron nga daw yung next week magdala kayo ng talong. At sotanghon daw, 'di ba? Nakakalungkot, 'di ba? Kasi ilalagay nila sa talong yung condom, 'di ba? So kasi nga pagtuturo siya ng sex education. Tapos at the same time risky behaviors kasi ituturo sa school na wala ang mga magulang nila. 'Di ba? So paano kung ginawa ito sa school, 'di ba? So nakakalungkot at nakakagulat, 'di ba? At it fails to establish abstinence as the expected standard. Meaning, instead na iturong iwasan, binibigyan ang kabataan ng alternative choice. Ibig sabihin, imbes na sabihin, dapat wag makipag-sex kasi hindi pa dapat, binibigyan sila, okay, sige, pwede makipag-sex basta wag mabuntis. Pwede kang makipag-sex pero wag kang magpapabuntis. So ang nangyayari, nilalayo sila sa abstinence na dapat standard ng mga kabataan. Well, gusto ko lang pong i-remind na ang sex is not bad. Pakita natin yon. Sex is not bad because sex is a gift, no, from God to us humans. But sex should be practiced only in the context of marriage. So maganda siya in the context of marriage. Okay siya pagkasal. Okay siya kapag nasa konteksto ng marriage. So yun po yung issue, love, sex, at ang pangatlo is marriage. Sabihin nyo nga po, marriage. Yan, di ba? Napakaraming nagiging unfaithful na asawa sa panahon natin ngayon, tama ba? Pati yung mga ina-idolize nating mga artista, naghihiwalay po sila at nakakalungkot yun, tama ba? At lumulobo po ang bilang ng hiwalayan sa bansa. Lately nga, meron naging issue pero na-find out ko na hindi pala totoong naghiwalay din. No, nagkaroon lang ng issue. 'Di ba? Familiar ba kayo sa 224? Today, tomorrow, forever. Huwag yun ang isipin kung sino yun. Pero nagsisimula ang pangalan niya sa... joke lang. Di ba? Nakakalungkot. At dahil sa nangyayaring ito, ngayon, ang mga kabataan ngayon, hindi na sila naniniwala sa idea of marriage. Ba't pa kami papakasal? Maghihiwalay din pala. Sa Pilipinas, ang problema natin, pag naghiwalay tayo, ang laki-laki gastos kasi wala tayong divorce. Ang meron lang sa atin is annulment. Ang annulment, napakatagal, napakagastos. So wag na lang tayo magpapakasal kasi maghihiwalay din pala tayo. So yan ang nangyayari ngayon, di ba? Nagiging mali na ngayon ang tingin ng next generation sa context ng marriage. Alam niyo po, ayon sa isang article from Rappler, nagulat ako, no? Ipinablish ito Feb 9, 2025, this year lang. Sabi niya, why more Filipino women are choosing live-in arrangements over marriage? So, sa panahon daw ngayon, mas pinipili na lang ang live-in kesa pag-aasawa. Love and commitment in the Philippines takes on a new form. Ano ang goal na lang ngayon? Prioritizing practically emotional well-being and financial stability over traditional expectation. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko, ang marriage po is more than an event sa isang tao. It was a sacred. Okay? Marriage is a sacred union made by God. At alam niyo ba, bago tinatag ng Diyos ang government at ang simbahan, una niyang tinatag ang marriage. Kailan ba tinatag ng Panginoon ang government? Diba? Nung panahon lang yan nung bansang Israel, doon unang-una ipinakita ng Panginoon itong mga batas, ito yung mga ganito. Yun yung unang-unang government. Pagkatapos yun, kailan tinatag ng Panginoon ang simbahan nung panahon pa ng New Testament, doon lang naitayo ang simbahan, tama ba? Pero kailan tinatag ng Panginoon ang pamilya, ang marriage? Panahon ng Genesis, nung create niya ang mundo, tinatag niya na ang pinakamatatag na institution sa mundo, that is marriage. Are you here? So ibig sabihin, pagpapakita ito ng importansya at halagan ng kasalan sa Diyos.
Pero nakakalungkot kasi sa ilan, ang kasal po ay isang piece of paper na lang. And that's the reality, di ba? Okay lang naman, kahit wala tayong papel, okay lang yan. Mahalaga, mahal natin ang isa't isa. O kaya suggestion na pwedeng gawin at pwedeng hindi na lang. Okay lang yan, kahit di naman tayo kasal, mahalaga, mahal natin ang isa't isa, di ba? 1+1. Ano favorite food ko? Di ba alam mo, minsan gano'n, di ba? Hindi naman gano'n lang yon. So kaya nga, nung nalalaman ko itong mga pag-aaral na ito, ang tanong ko, ganito na lang ba talaga ang pangyayari sa atin? Tatanggapin na lang ba natin ito bilang, di ba? Ano ba yung gusto niyo ba yung mga anak niyo in the future gagiging ganito? Lalaki yung mga anak niyo, wala silang mga asawa. Okay, o kaya naman lalaki sila na hiwalay sa kanilang asawa. O kaya naman ganito. Di ba? Of course, well, may mga pangyayari sa atin minsan na out of our control, nangyari sa atin di maganda. Pero alam mo ba na mangyari yung sa next generation? Sabi mo nga sa katabi mo, syempre hindi. Diba? Kaya ngayon, ang goal natin, bilang simbahan ng Diyos, ano ang pwede nating i-contribute? Okay? O gawin para itigil gumawa ng ingay at itama ayon sa panuntunan ng Diyos. So what we are doing now, or the present, will one day be our past. Yung ginagawa mo ngayon, one day magiging past mo na yan. At yung past mo ngayon will show up in our future. Ibig sabihin, kaya napakahalaga ng ginagawa natin ngayon kasi maaapektuhan lagi ang bukas at ang future natin. Right? Kaya nga, making wrong decisions in relationships will hurt you and the person you are trying to solve. Sino po dito aamin? Nasaktan na sa pag-ibig? Kayo naman, hindi kayo nasasaktan? Di ba? Di ba, ang sarap-sarap magmahal, pero ang sakit-sakit din ang magmahal. Tama ba? Okay lang kayo? Parang may umiyak na sa likod doon. Hindi, joke lang. Ganun ang pag-ibig di ba? At most of the time, kaya tayo nasasaktan, dahil sa mga wrong decisions at choices natin sa buhay. Kaya dahil dito, affected pati ang pangarap natin sa buhay. At sa mga couples po natin dito, may mga couples tayo, mag-asawa or couples, gusto ko pong malaman ninyo, especially mag-asawa, there are no marriage problems, only me problems. Alam nyo ba na wala naman talagang problema sa marriage ninyo? Ang problema lang kayo. Kasi walang problema sa idea of marriage. It was given by God. But the problem is me. Ako. May problema ako. Sabi nga ni Tim Keller, okay, if two spouses each say, ano sabi? I'm going to treat myself, self-centeredness as the main problem in the marriage, you have the prospect of a truly great marriage. So sinasabi niya ngayon, sabi ni Tim Keller ngayon, kapag ang mag-asawa daw, inaamin nila sa sarili nila, na yung pagiging makasarili ko, ang problema lagi ng marriage natin, mayroon daw silang opportunity na magkaroon ng isang magandang at perfect, maganda, no, at great marriage. Are you here? Kasi, di ba, sa panahon natin ngayon, pag nakakaproblema, yung asawa kasi, problema lagi yan eh. Daldal yan eh. Di ba, minsan ganun eh, lagi nating sinasabi, problema niya, problema, siyang problema. Pero pag sa couple daw, nakita daw nila na ang problema, pag na-admit daw natin na tayo ang problema, madali na nating masolve ang mga problema. Kasi tayo sa akin, sinong problema, Rev? Sa'yo, sinong problema? O, turo mo yung katabi mo, ikaw ang problema. Kung kasama mo yung asawa mo, sabi mo sa kanya, sige, ikaw ang problema. Ay, sayang yun. Pagkakataon nyo na yun, nasa church tayo, sabihin mo sa kanya. Mahirap sabihin niya, pag nasa bahay kayo, di ba, mag-aaway kayo niyan. Di ba? Ikaw ang problema. And that's the reality. Maganda yun, kailangan ay, wait lang, dito pala yung asawa ko, sorry Lord. Labi ko yung problema. Sinabi ko na, sige, sabihin niyo rin po, okay matakot, di ba? Lord, bigyan niyo po ako ng lakas after this in Jesus' name. Hindi, joke lang, no? So most of our marriage problems are not marriage issues, but they are God issues. Ano niyo po, lagi ko itong naririnig, pero hindi to ito ang totoo. Bakit po, especially sa mga kabataan, alam niyo ba that marriage is an eye-opener? Marami nagsasabi, di ba, matagal na sila magkakarelasyon. Hindi, kilala na namin ang isa't isa, we know each other. Alam mo, na-realize ko talaga, totoo yun, kapag nagsama lang talaga kayo sa isang bahay, doon nyo lang talaga makikilala ang isa't isa.
Diba? Tagal-tagal nyo na mag-jowa, girlfriend, boyfriend, diba? Tapos hindi, mahal ko na siya, alam ko na lahat sa kanya. Sabi, tanong mo sa akin lahat, alam ko na lahat sa kanya, diba? Tapos, nung unang taon pa lang ninyo, diba? Bangat ka manaya. Ayun ko lang alam. Ganyan ka pala. Are you here? Well, that's true. Totoo po yun, di ba? Na grabe pala, marireveal talaga pala sa'yo kung sino. Di ba? It is an eye-opener talaga. Marriage reveals who you are and your knowledge about God. Nalala ko nga, in-example ko to kanina, andito na yung asawa ko, hindi ko alam kung may share ko ng maayos. Hindi, joke lang, no? Nalala ko noon, ano yun, pandemic. Syempre, pandemic. Alam niyo po yung unang-unang bahay namin, ang lit-lit lang. Nirerentahan namin, parang ganito lang siya. Tapos ano yun, kahit saan ka magpunta, makikita namin ng isa't isa. Tapos may CR. Tapos pandemic. Bawal lumabas, sama ba? Pag lalabas ka, dapat face mask or anything. Pero bawal talaga, yun yung kasagsagan. Nag-away kami noon ni Pastora Jubel. Wala kaming magawa kasi di ba minsan ganun pag nag-away ko, ayaw makita. Paano yung sa amin? Hindi ko siya pwedeng hindi makita. Makikita ko siya eh. So, sabi ko, gimalayag ka eh. Diba? Kahit saan ka pumunta, makikita mo, maiinis ka na. Tapos, anong nangyari? Sabi ni Lord sa akin, anak, di ba nagkakamali ka rin naman sa akin? Di ba? Pero minamahal pa rin kita. Dapat gawin mo rin sa asawa mo yun. Sabi ko, ang marriage pala, doon natin mas nakikilala si Lord. Di ba na, kaya pala kailangan ko magmahal kasi ganun ako minahal ni Lord. Wala akong choice. So, minahal ko siya noon. Yun, nabuo si Gianna. Pero mahirap pala mag-away, may nabubuo. Amen? Huwag na kayo mag-aaway. Baka makabuo pa tayo, di ba? Okay. So, marriage reveals who you are and your knowledge to God. Kaya naman today, actually, sabi ko nga, may konting pag-aaral, may konting at least matutunan natin. At sa mga youth natin dito, especially sa mga hindi pa married, this is a learning. Maganda, matutunan ninyo para magawa natin ang maayos in the future. Are you excited? Allow me to share with you our topic entitled, Fight for True Love. Yan. Sabi mo nga, Fight for True Love. So let's pray, Father. We thank you for today. Excited kami to receive your word. At Lord, itong mensahe nito ay napaka-importante sa iyo. Marriage, sex, love is a very important thing. And I pray, Lord, dalangin ko po, ang tatlong bagay na ito ay maintindihan namin at the same time, dalangin po namin, tulungan mo kami, Lord, na ipaglaban ang tunay na pag-ibig base sa pag-ibig na binigay mo sa amin. Lord, bless this word into our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. 5 bagay po na pag-uusapan natin. Let me answer the question, paano ko ipaglalaban ang totoong pag-ibig? Sabi nung kanta, ipaglalaban ko kang sa dulo. Iba yun, no? So number 1, fight for your relationship with God. Gusto nyo ba na ipaglaban yung pag-ibig mo sa asawa mo, sa anak mo, o sa kung sino mang relasyon, start by fighting for your relationship with God. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will given to you as well. So this text is a reminder at isang paalala talaga na importante na dapat unahin natin ang Panginoon palagi. Nakita ko po, every broken relationship starts with our broken relationship with God. Kaya tayo nagkakaroon ng sigalot na relasyon sa magulang, sa kapatid, o sa asawa, kaibigan, kasi unang nagka-problema yung relasyon natin sa Diyos. Are you here? Kaya napaka-importante na kung meron kang pinakaunang ipinaglalaban at inaayos na relasyon, walang iba kundi relationship nyo ni Lord. Kasi minsan maraming ganun, hindi gusto ko maayos yung relationship ko sa asawa ko, sa ganto-ganto. Pero dapat unang-una inaayos natin yung relationship natin kay Lord. Sino po dito may problema ka ng relasyon sa asawa? Huwag mo lang taas kung katabi mo yung asawa mo, di ba? Baka kurutin ka niya, di ba? Ano pa? Sa mga kapatid, di ba? Minsan sa magulang, sa kaibigan. Alam mo ba na dala yan ng pagiging pabaya natin sa relasyon natin sa Diyos? Kaya minsan pala nagkakaproblema tayo kasi nagiging pabaya tayo sa pinaka-important relationship na meron tayo, and that is our relationship with God. Sabihin ko sa inyo, unahin mong ayusin, next, yung relasyon mo sa Diyos at magugulat ka sa magiging resulta ng pakikipagrelasyon mo sa tao. Alam mo, sa experience ko po,
Lahat ng mga nakita kong unang inayos ang relasyon nila sa Diyos, laging umaayos ang relasyon nila sa kanilang mga asawa. Umaayos ang relasyon nila sa kanilang mga anak. Umaayos ang relasyon nila, di ba, sa kanilang mga kaibigan. Kaya nga sabi ng Psalms chapter 1 verse 2 to 3, but whose delight is in the law of the Lord, who meditates on His law day and night. Nga pala, ito yung kinanta natin kanina, yung tunay na saya. Dito galing yun, Psalms chapter 1. Kinompose ko yun, nakalimutan ko na, back 1990. Sobrang tanda na, no? So, tunay na saya. Yun yung ibig sabihin kasi ng Psalms chapter 9, no? At Psalms chapter 1, who meditates on His law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, they prospers. So whatever happens, sabi mo nga, fight your relationship with God. Diba? Yung iba naman, nagka-problema lang, sisi agad kay Lord. Instead na bumalik kay Lord, sinisisi si Lord. Huwag mong sisihin si Lord. Sabi nga dyan, balik kay Lord. Amen? Sabi mo nga, balik kay Lord. Diba? Let the love of Christ overflow in you. Sabi nga ng Psalms, whatever we do, we prosper pag merong healthy relationship with God. So that's when, doon pala magsisimula ang lahat. Kung gusto mo umayos relasyon mo sa asawa mo, balik kay Lord. Ayusin mo relasyon mo sa Kanya. Gusto mo umayos yung relasyon mo sa anak mo, balik kay Lord. Are you here? Ulitin ko, unahin mong ayusin yung relasyon mo sa Diyos at magugulat ka sa magiging resulta ng pakikipagrelasyon mo sa tao. Amen? So paano ko ipaglalaban ang totoong pag-ibig? Number 1, fight for your relationship with God. Always starts with God. Number 2, fight for unity. Sabi mo nga, fight for unity. So pangalawa, importante, kailangan maintindihan natin, kung gusto natin, di ba, kung gusto natin may paglaban ng totoong pag-ibig, we must fight for unity. Anong laging problema ng unity? Bakit nagkakaroon ng disunity? Because of self-centeredness. Pakita natin yun. Itong madalas na pinanggagalingan ng mga problema, especially sa isang relationship. Diba? Sabi nga ni Tim Keller, ito daw ang main problem lagi ng marriage life. Kung gusto mong ipaglaban at ipromote ang true love, go for unity. Can you say with me? Unity. Diba? Know that you are for each other. You are team one. Sa isang relasyon, hindi mawawala ang away. Tama po ba? Sino po dito hindi pa nag-aaway magmula nung pinanganak kayo? Ay, talaga, wala? Di ba sa mga magkakapatid, may mga magkakapatid ba ni nag-aaway? Reb, ano yung hindi nag-aaway? Lagi nga kami nag-aaway, di ba? Diba? Sino dito mag-asawa hindi nag-aaway? Okay lang po kayo? Parang hindi po kayo sumasagot. Gusto niyo pag-awayin ko po kayo? Hindi kayo sumasagot eh, no? So kung gusto mong yun nga, know that sa isang relasyon hindi nawawala ang away. But listen to this, pero alam mo ba na pwede namang mag-away nang hindi naghihiwalay? Yun ang problema minsan, pag nag-aaway, naghihiwalay, pag nag-aaway, kakaroon ng problema. So ngayon, sisharean ko po kayo ng practices to fight clean. Are you ready? So here are the best practices to fight clean. So pwede naman pala mag-away ng malinis. O sabi mo sa katabi mo, mag-away tayo ng malinis, ha? O, kasi pag nag-aaway tayo, magulo eh, no? Pero pwede pala. So ngayon, ito pala mangyari pag nagkakaroon kayo ng disagreement, pag nagkakaroon ng problem, misunderstanding, always remember these things. Unang-una, you are teammates, not opponents. O, mag-aaway tayo sa pamilya natin, ha? Pero lagi natin tatandaan, pamilya tayo. Intindihan niyo ako? Ang problema natin minsan, pag nag-aaway tayo, parang hindi tayo pamilya. Bakit nagkakaroon ng matinding problema sa pamilya? Bakit? Kasi pag nag-aaway, kala nila hindi na sila pamilya. Nag-aaway tayo, may misunderstanding tayo, pero gusto ko malaman ninyo, pamilya pa rin tayo. Are you here? Ano pa? Overlook the minor. Eh, kung malit lang naman yung issue, yung problema, huwag mo nang palakihin. Piso lang yun, Brad. Are you here? Minsan dahil lang sa asin, hindi nakabili lang asin, nag-aaway na. Napakaliit. Bakit kayo naghiwalay? Asin. Well, nagjo-joke lang ako, pero maraming mga instances na mga maliliit na issues na malaki.
Pangatlo, oversee the major. Ibig sabihin, kung may mga iba naman, ang laki-laki ng issue pero parang sa kanila parang maliit lang yung issue. Kaya tuloy gumugulo yung problema kasi nga hindi binibigyan ng importansya yung malaking problema. Binabaliktad. Ginagawang malaki yung maliit at ginagawang maliit yung malaki. Are you here? Ano ba? The goal is not who is right or wrong, but how we can restore the relationship. Dapat ang goal natin lagi, restoration. Can you say with me, restoration? Dapat ganun. Pag nag-aaway tayong goal natin, maayos, ma-restore yung relationship. Hindi na mahalaga sinong tama, sinong mali. Minsan ganun, di ba? Nagluluto kayo ng adobo. Di ba? Dapat ano yan? Dapat may asukal. Hindi, ang legit, dapat walang asukal. Dahil lang sa asukal, nag-away kayo. Na-prove mo lang na ikaw yung tama, mas tama yung pamilya namin. Kayo mga bobo kayong pamilya, ay grabe. Sometimes, ino-over-exaggerate ko yung mga example ko, pero it happens. Tama ba? Naalala ko sabi nga dito, walang relasyong nagtatagumpay pag nananalo ang isa. Dapat ang nananalo kayong lahat. Amen? Are you here? Naalala ko ito pala kay John, sino na yung yung about leadership, si John Maxwell. John Maxwell po is a very renowned speaker at writer. Talino nito. So nag-away sila ng asawa niya. Tapos since matalino tong lalaki na ito, sabi niya, meron silang argument na sabi niya, di ko na alam pangalan asawa niya. Sabi niya, alam mo, never kang mananalo sa akin. Sabi niya. Kasi mali ka never kang mananalo sa akin. Alam mo, sabi ng asawa niya, sabi niya, oo, lagi kang panalo. Sabi niya, pero unti-unti mo nang nawawala yung loob ko sa'yo. Alam mo, sa relationship, it's not important kung ikaw yung winner o ikaw yung loser. Kung ikaw yung tama o ikaw mali. The goal is to always to restore, to unite together again. Bumalik yung relasyon mo sa kanila. Amen? Ano ba? Get outside help when stuck. Ang tagal-tagal nyo na nagkakaproblema, hindi pa rin kayo humingi ng tulong. Di, kaya namin to, prayer lang. Ilang years na. Hingi ka ng tulong sa iba, you don't need to fight alone. Hindi rin kahihiyan ang mag-away because everyone does. Naya ko sabihin na nag-away kami kasi kakapost ko lang, ang sweet-sweet namin. So, hiya tayo magsabi sa mentor natin, sa pastor, sa leader, or someone na marunong. Kasi nga, ayaw natin masira yung image. Ayaw mo masira yung image, pero unti-unti na nasisira talaga yung relationship. Anong gagawin mo? Get outside help when stuck. Amen? O kaya kung may mga kasal na po dito, pumunta kayo sa ninong-ninang nyo. Yung problema, baka yung ninong-ninang nyo, yung mga usong, yung mga sikat lang na ninong-ninang, yung mga ganun no? Yung pag may kasal, laging kinukuha, kaya kinuha nyo na rin. Kaya importante sa mga ikakasal, dapat alam ninyo, na yung mga ninong-ninang na kukunan ninyo, syempre, una-una may pera. Kailangan yan sa kasal, di ba? Alam naman kukuha kayo, walang pera. Pero pangalawa, dapat kunin nyo yung alam yung makakatulong sa inyo. Amen? Amen ba? O, kunyari, nagre-renta kayo, kunin yung ninang-nina yung pinagre-rentahan ninyo, yung may-ari, di ba? O yung may-ari ng school ng anak mo, yan, para pag may problema. Hindi, joke lang. No? Sana tayo. Last but not the least, put Jesus in the equation. Laging nandun si Lord pag may away, may problema. Di ba? Kasi it's very important, Lord, mag-aaway kami, magdi-disagree kami, pero yung plano mo pa rin ang mangyari sa aming buhay. O, sino nang ready makipag-away ng maayos? Pero pwede naman pala. Kasi hindi naman nawawala ang away. Hindi naman nawawala ang misunderstanding. Pero importante, balikan natin lagi ito, ha? Bago kayo mag-away, wait lang. Tani, ano na yung gagawin natin? Mag-aaway tayo, pero pamilya pa rin tayo. Are you here? Balikan yan. Huwag yung masyadong palakihin yung maliit at huwag yung masyadong maliitin yung malaki. At ang goal natin lagi, kaya tayo mag-aaway, kaya tayo pag-uusapan to kasi gusto ko umayos tayo. At higit sa lahat, di ba? Hingi tayo ng tulong kung di natin kaya at ilagay natin ang Panginoon. Maganda nga, end in prayer. Amen? Are we learning? So, fight for unity. Pangatlo, okay? Paano ko ipaglalaban ng totoong pag-ibig? Fight for joy and romance. So, this applies sa mga married couple, sa mga hindi pa married dito,
Okay, maganda. Ano na to, preparation na to para sa inyo. Proverbs 5:18-19. May your fountain be blessed, and may you rejoice in the wife of your youth, a loving doe, a graceful deer. May her breasts satisfy you always. May you ever be intoxicated with her love. Grabe, no? Grabe yung pagdi-describe ng lalaki sa kanyang asawa, ganun niya kamahal, ganun siya nag-e-enjoy, no, sa kanyang asawa. So this part is particularly for married people. Kung di ka pa married, magandang lesson pa rin to para sa future. So if you really want to fight for true love, fight for joy and romance. Sabi sa isang post, the love you showed to get her is the love you must maintain to keep her. Diba? Sana yung kung paano mo siya nakuha, sana ganun pa rin hanggang ngayon para patuloy mo siyang makuha sa buhay. Diba? Ang sweet-sweet nung nanliligaw. Ang daming daladala, ang daming ginagawa. Ngayon, boring na, wala nang ginagawa. Sana wag naman po ganun, di ba? Kung paano siya nag-start, dapat hanggang ganun pa rin. Kaya napakalinong sabi ng Proverbs, rejoice in the wife of your youth. Wag mo siyang mahalin sa itsura, postura, at sa kung sino siya ngayon. Di ko na nga alam, nasaan na yung asawa ko noon eh. Asan na yung pinakasalan ko? Parang ito pa yung asawa ko. Diba kasi minsan minamahal natin sila kung sino sila ngayon. Sabi niya, hindi. Mahalin mo yung asawa mo sa kung paano mo siya pinakasalan noon. Are you here? Diba? Ganon pa rin dapat hanggang ngayon. So, here are the best practices to maintain joy and romance in marriage. So yan, maganda. Picturean natin yan. Una-una, actively prioritize quality time together. So, it's very important sa mag-asawa. You have this active, diba? Quality time together. Alam niyo po, nakita ko rin, ito na-experience ko to kasi may asawa na ako eh. Sa pag-aasawa, hindi pala ibig sabihin magkasama kayo sa bahay lagi. Meron na kayong quality time together. Di ba? Minsan nga sorry sa word, no? Maiinis ka na eh, no? Kahit kasama mo pala yung tao eh, di ba? Pero it's very important na dapat meron tayong quality time together. Kaya nga po sa church natin, we value rest and we give. Are you here? Kung walang pera di sa labas, magluto ka lang ng pagkain. Nalala ko, ng beef, nagluto sa bahay, gumawa ng steak. Ginawa niya sa bahay, hindi nila kumain sa labas eh. But it's about giving quality time together. Express appreciation regularly. Always say thank you. Di ba? Sanay ka nang ginagawang ka ng kape. Appreciate mo laging ginagawa sa buong araw, marami man o konti. Salamat ha, wala kang ginagawa ha. Pwede rin yun. At least nagpapasalamat ka. Ano pa? Engage in meaningful conversations. So, minsan sa relationship, nung nagsisimula kayo, ang dami yung pinag-uusapang may mga kwenta, di ba? Pero nung naging kayo na, wala na kayong pinag-uusapang, di ba, malalim. Alam nyo ba, hindi lang sinasabi ng asawa mo to, pero nakaka-inlove ka pag maayos at malalim kang kausap. Yung pag kinakausap ka, pinag-uusapan niyo yung pangarap niyo, ano yung gagawin ninyo sa buhay. Sarap nung ganun, di ba? Yung meron kang nasasabing maayos. Kaysa yung pag mag-uusap kayo, puro chismis. Alam mo ba si naghiwalay na sila. Huwag tayong ganun, di ba? Alam mo yung tumatakbong yung senador na yan, gilatan, di ba? Ano ba? Plan intentional date nights. It's very important. Dapat nakaplano, wag yung biglaan. Di ba? Rekindle shared interest. Ano ba yung bagay na common na masaya kayong ginagawa? Gawin niyo ulit. May ba kayo mag-badminton together? Di mag-badminton kayo ulit. May kayo mag-jogging together? Di jogging kayo ulit. Kasi binabalik ito yung joy eh. Are you here? Yung romance sa marriage. Mahilig kayong manood ng movie, Netflix together, ano pa, massage together. Di gawin ninyo. Okay lang ba kayo? Oh yan, meron ng na excited na si Papa. No? And last but not the least, maintain a sense of playfulness and excitement. So hindi ko na masyadong palalawigin ito kasi pang couple ito eh.
Ibig sabihin lang yan, learn to spice things up. Painitin mo naman. Di ba? Gusto niyo ng konting tip? Okay lang po kayo? Basta nasa couple seminar, no? Ibig sabihin, wag naman puro bahay, i-hotel mo naman. Kailan sa nag-hotel? Nung bagong kasal. Libre pa nung ninong. Never na palang nag-hotel. So it's very important. Importante pala yung ganun. Date naman sa ibang lugar. Baka naman ikaw yung hilig-hilig mo dyan, yung partner pala gusto pala bago, di ba? So for more tips, attend na lang sa couple seminar, Amen in the future, okay? Kayo excited kayo maganda po yan. Para naman sa mga unmarried couple here, when it comes to our relationship with someone, laging hanapin kung saan sasaya, hindi kung saan mag-aaway. Okay ba yan? Paano ko ipaglalaban ng totoong pag-ibig? Fight for joy and romance. Second to the last. Paano ko ipaglalaban ng totoong pag-ibig? Fight for purity. Can you say with me? Fight for purity. Okay, Proverbs 5:3-14. Can we read? Basahin po natin. 1, 2, 3, go. She gives no thought to the way of life. Her paths wander aimlessly. But she does not know it. Then my sons, listen to me. Now turn aside from what I say. Keep to a path from her. Do not keep near the door of her house. Next. You will say, how I hated discipline, how my heart spurned correction. I would not obey my teachers or turn my ear to my instructors. And I was soon in serious trouble in the assembly of God's people. So itong text na ito ay patungkol sa isang lalaki, no, na hindi siya inalaw niya ang isang babae na maging parte ng buhay niya bagamat siya ay kasal na o meron na siyang asawa. So adulterous woman, no, na to make the long story short, bumagsak siya, no, sa adultery. So akala ko po dati, siguro pagkasal na ako, wala nang problema sa purity. Kasi pwede na ako maka-experience ng sex kasi married na, tama po ba? In the context of marriage. Pero nakita ko pala, hindi pala. Mas matindi pala ang temptation at challenge for purity in marriage. Mas matindi pala ang challenge. Kaya anumang season, youth, young adult, okay, an adult, we must all fight for purity. So these are the best practices for marriage, for purity and marriage. Maganda yan, mapag-aralan din natin, especially in the future, no? Pero sa mga may asawa, maganda gawin natin to. Unang-una, have a deep relational discipleship with others when it comes to purity. Importante na meron tayong isang tao na napag-uusapan natin ng purity. Are you here? For example, you're struggling in something. Sabihin mo yun, maganda, meron kang, for example, yung mentor mo, nasasabi mo, Rev, nyari, coach, di ba, may issue po ako sa ganito, sa asawa ko, ganyan-ganyan. Ano po magandang ko? Importante pala yun, na-share natin. Ano pa? Listen to the spidey sense of your spouse. Ala, ano yung spidey sense? Titawag nilang, tamang kutob. Yan. Pag may kutob na yung asawa ninyo, pakinggan nyo yun. Anong kaibigan ko lang yun, wala namang dyan. Minsan ganun, di ba? Yung, may kutob na yung asawa mo, hindi ka pa nakikinig. Alam mo, napaka-importante pala yung mga ganun, di ba? Kaya nga, spidey sense, kasi si Spider-Man, alam niya yun, di ba? Oo nga, Rib, yung asawa ko parang kinagat ng spider. May spider sense, di ba? So dapat alam natin yun, di ba? Wag mong maliliitin yung kaya nga tawag ko sa mga babae po ay Holy Spirit Junior, di ba? Kasi alam nila nakakaramdam sila alam nila. So pag may mga ganun, dapat di ba sabi, ay ganun na ba? Sa tingin mo yung nangyayari? Sige, stop ko na to. Sige, ganito. Are you here? Listen to the spidey sense of your spouse. Di ba? Pag sinasabi niya na feeling ko parang parang pinopormahan kanya, wag mo nang kahanin.
Sumunod ka doon. Are you here? Ano ba? Have an open phone accountability. Diba? Ibig sabihin, huwag kang magtatago ng cellphone mo sa kanya. Baka naman may sarili kang password. Are you here? 0000. Diba? Para hindi niya mabasa, diba? Ako sa akin, kasi naka-iPhone ako, yung mukha ko. Pagbubuksan nalala ko isang gabi, tulog na ako. Yung sa iPhone kasi kahit nakapikit ka, hindi mag-open yun. Kahit ganun yung mukha mo, hindi mag-open yun. Kailangan naka-smile ka, sabi niya, love, bubuksan ko yung gising ka nga, gumising ako. Gawa na. Para lang mabuksan yung phone. Diba? Pero sa akin po yung phone ko, nandun lang yan, nakakalat yan, kahit buksan po yan, walang problema. Dapat ganun din pala sa mag-asawa, it's very important, di ba? Para maiwasan natin yung mga issues, especially in purity. Kasi baka may nag-chat-chat na pala, iba pinalitan ng pangalan. Di ba? Oo, JNT Rider, sabi niya. On the go, manawag. Pinalitan pa ng wallpaper, di ba? Para lang, andito na ako sa tagpuhan. Diba? Magkano? O, diba? Ay, di kasi yan, yung dineliver, kasi ganyan. O. Okay ba yon? And last but not the least, learn how to enter into hard conversations. Okay, dapat matuto tayo, diba? Pag-usapan yung mga bagay na mabibigat pag-usapan. Mahal mo pa ba ako? Dapat sinasabi na, diba? Pero mahirap naman, kakasabi lang mahal ka, tapos, diba sa youth, ganun minsan, diba? Mahal mo ba ako? Kakasabi mo lang, I love you. Tatanungin, mahal mo ba ako? Minsan ganun din mga babae, di ba? All of a sudden, bigla na lang sabihin sa'yo, mahal mo ba ako? Sabihin mo na lang, mahal pa rin naman kita. Kahit pa paano, ayan, okay. Pero ibig sabihin yan, learn how to, dapat makipag-usap tayo ng maayos. At yung mga issues na hindi na natatakil or what, maganda pinag-uusapan yung mag-asawa. Paano ko ipaglalaban ng totoong pag-ibig? Fight for purity. And last but not the least, we will end this. We will end in this. Number 5, fight for God's purpose. So yung mga purpose. So ano ba ang purpose ng Diyos for true love? Tinanong ko rin, bakit nga ba may true love? Bakit nga ba nilikha ni Lord ang pag-ibig? Alam mo ba na one of the main purposes of God, bakit tayo nagmamahal, listen to this, is because He wants us to be like Him to someone. Kaya pala tayo tinuruan ni Lord o gusto ni Lord magmahal kasi gusto niya maramdaman ng isang tao ang pagmamahal through us. Are you here? Bakit ko mamahalin yung kapatid ko? Para maramdaman nung kapatid mo yung pamamahal ng Diyos sa kanya. Through the love that you gave. Amen? Minahal tayo ni Lord at magmamahal tayo to be His extension in this world. Alam mo, ang dami natin siguro pinagpipray na miracle ngayon, tama ba? Miracle na magkaroon ng pera yung pitaka mo. Are you here? Miracle na gumaling ka sa isang sakit, tama ba? Miracle na, di ba? Maraming miracles tayong pinagpipray sa buhay. Pero hindi mo ba alam na one of the greatest or one of God's greatest miracle power is love. Alam ba na isa sa pinakamatinding kapangyarihan ng Diyos at milagro ng Diyos ay ang magmahal. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, naligtas tayo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, di ba, nilayo niya tayo sa kapahamakan. At alam niyo ba, lahat ng magagandang nangyari sa buhay natin ngayon ay resulta ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan mo naman yung love ni Lord sa'yo. And that's the purpose of love. We will love for us or for the people to experience the love of God in their lives through the love that you shared. Kaya ang ganda nitong ang ganda nung isa sa hindi ko makakalimutan na pinagawa sa amin sa couples seminar. Tama ko lang, parang nakita ko sa Facebook parang 1 year ago itong event na ito. Itong ginawa namin. Sabi niya, within this Christian vision of marriage, sa marriage daw ng isang Christian, okay, here's what it means to fall in love. Sabi niya, it is looking at another person. So titingin ka daw sa harap nung taong mahal mo and you get a glimpse of what God is creating. At magkakaroon ka ng glimpse. Ano bang Tagalog ang glimpse? Sulyap sa kung ano ang kayang gawin ni Lord sa buhay niya.
At sasabihin mo sa Kanya, I see who God is making you. Alam mo, nakikita ko yung gustong gawin ni Lord sa'yo. At na-excite ako dun. I want to be part of that. I want to partner with you and God in the journey you are taking to His throne. And when we get there, kapag nandun ka na sa kung saan ka gustong dalhin ng Panginoon, I will look at your magnificence and say, wow, I always knew you could be like this. I got glimpses of it on earth, but now, look at you. Wow. At nung pinag-aaralan ko tong text na ito, sabi ko, meron bang magandang kanta na magre-reflect sa part na ito ng message ko? At naalala ko, merong isang kanta ngayon, na sikat, kinanta ko siya kanina actually. And that's the song Marilag. Alam niyo yung song ng Marilag by Dionela? Love song siya, na sikat ngayon, pero napaka-bold at napaka-ganda ng meaning ng song. Sabi ng lyrics niya, I see God in your face, girl, I mean it. Sabi niya, nakikita ko ang Diyos sa mukha mo. Tapos niya sinabing Marilag, pakita mo yung lyrics. So ito yung lyrics, sabi niya, Marilag, ang Himalay sa'yo ibibintang. Haven't felt so divine till I look in your eyes. I see my future. Baby, loving you, save me. Ibig sabihin, because of that love na nakita niya sa mata nung nagmamahal sa kanya, his life was saved. Are you here? Gusto niyo kantayin kayong song? Ganda ng kanta eh. Marilag. Samahan niyo ako. Ang himala sa'yo'y ibibintang. Ganda ng song. Haven't felt so divine till I look in your eyes, see my future. Baby, loving you, save me. Wag na. Listen to this. Alam mo ba, sa pagmamahal natin ng totoo, pwede nating maligtas sila. Pag minahal mo ng totoo yung anak mo, pwede mo silang madala kay Lord. Pag minahal mo ng totoo yung mga kaibigan mo, yung asawa mo, pwede mo silang madala kay Lord. Sabi nga dito, be someone's miracle. Fight for true love. Pinakamalakas mong palakpak sa Panginoon. Woo! So paano ko ipaglalaban ng totoong pag-ibig? 5 bagay, basahin natin. Number 1, fight for your relationship with God. Number 2, fight for unity. Number 3, fight for joy and romance. Number 4, fight for purity. And last but not the least, fight for God's purpose. Tatayo tayong lahat, can we just all stand up? Okay na, wag niyo na papatayin yung screen, yung ilaw Alam nyo, makinig kayo sa akin. Ang sarap siguro sa feeling yung nakakilala ang isang tao na save siya, umayos ang buhay. Dahil sa pag-ibig na meron ka sa Diyos at sa tao. Dahil sa true love na shinare mo sa mga magulang mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, sa asawa mo, sa partner mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa church, nakita nila kung paano sila kahalaga at kung gaano sila kamahal ng Diyos. Ang prayer ko, dahil sa love natin, makikita nila si Lord sa buhay natin. So Lighthouse family, let's fight for true love. Amen? Maging milagro tayo sa iba. Magmahal tayo ng totoo. Magmahal ng tama at magmahal tulad ng pagmamahal ng Diyos. Pinakamalakas mong palakpak sa Panginoon.